Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay natin. Panginoon, muli o Diyos, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Tunay nga po na sinabi mo sa iyong banal na salita na hindi lamang po kami nabubuhay sa tinapay, kundi higit sa lahat sa mga salitang namumutawi sa iyong mga labi. Kaya po Diyos, sa pagkakataon na ito, patuloy o na buksan mo ang espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Salamat sa karunungan na nagmumula sa iyo. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakauna po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. So if you have your Bible, please open with me in the book of James chapter 1, verses 13 to 16. So yan po yung ating text sa hapon na ito. It is found in James chapter 1, verses 13 to 16. Sabi po yan sa verse 13, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Verse 14, but each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. Verse 15. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Verse 16, don't be deceived, my dear brothers. So this afternoon, ang ating pong pag-usapan is that temptations are not from God. So, ang tentasyon, mga kapatid, or sa Tagalog, ito yung tinatawag nating tukso. No. Ang tukso po, ito po ay hindi po galing sa Panginoon. Yan po yung sabi diyan. God, na sabi diyan sa verses na ating binasa kanina, for God cannot be tempted by evil, sabi diyan, nor does he tempt anyone. So, alam po natin na hindi po nanunukso ang Diyos. Ang nagtutukso po ay ang dyablo. Yan. So, maliwanag po itong sinasabi sa salita ng Panginoon. So, tayo po mga nilikha ng Diyos, kinakailangan po ma-overcome natin itong tinatawag na temptation na ito. Dahil alam natin na pag sinabing temptation, pagtukso lamang po, ay hindi pa po tayo nagkakasala. But, if you're going to yield in the temptation, pinatulan mo na ang tukso, pumasok ka na sa tukso, ay doon na po, no, nagkakaroon ng kasalanan. Okay. Kaya, ang tanong, how to overcome temptations? So, yun po yung mahalaga. Na alam natin, paano ba natin mapapagtagumpayanan? Kasi sa mundong ito na ating ginagalawan, napakarami pong gustong tumukso sa atin, isang liit. Kahit na minsan wala kang pera, pag nakita mong may nagustuhan ka, ay, matutukso ka. And then, ano ang mangyayari? Kahit na walang-wala, ayan, mangungutang para lamang makamtan. So, temptation. Marami pong mga bagay-bagay na nakapaligid po sa buhay ng bawat isa na kung hindi po natin ito titingnan sa buhay natin, hindi natin mapapagtagumpayanan, masisira po ang buhay natin. So, how to overcome temptations? Number one is that by using the Word of God. Kaya napakalaga po ng salita ng Diyos na ating napapakinggan upang sa ganoon, mga kapatid, anuman po yung mga tukso na mangyayari sa buhay natin, if we have the Word of God, we know that we can overcome it. In Matthew chapter 4, verses 1 to 11, ito po yung kwento tungkol sa ating Panginoong Jesus, na even for Him, nung siya po ay naririto sa mundo, naranasan po niyang matukso. No? At alam natin na ang nanukso sa kanya ay walang iba kundi ang dyablo. Kaya sabi ko yan, then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Oh.
diablo. So ang nanunukso po ay walang iba kundi ang diablo. Sabi yan, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Imagine, 40 days and 40 nights. Nag-fasting po ang Panginoon. Pero alam po ninyo, natural, within 3 days, kinakailangan po talaga ng katawan natin ay kailangan na ng tubig. Unless na ito po ay galing sa Panginoon, you can fast 40 days and 40 nights. Pero kung hindi po nangungusap ang Diyos, mga kapatid, mahirap po itong gawin. Kasi baka after 40 days and 40 nights, baka ang alam mo, lalago ka sa iyong pananampalataya, baka iba ang mangyari. So, hindi po ito basta-basta. Kaya pag nagpa-fasting, talagang alam natin na we need to ready even our physical body. Kasi manghihina ka talaga. Pero napakaganda po ang mag-fasting. Kaya kung nagpa-fasting tayo, di ba minsan lang isang meal, breakfast. So, sasabihin natin, 6 to 12 is our fasting. Hinihintay mo na bago, paglampas, pagsapit ng alas 12, ops. Diba? Minsan ganun tayo But praise the Lord. Pero ang ating Panginoon sabi, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Verse 3, the tempter, another name of Satan is tempter, came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Yan ang kanyang sabi Tinukso niya ang Panginoon. Kung tunay na ikaw ay anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay. We know na walang imposible kay Lord. Pwede niyang gawing tinapay yung batong yun. Pero tingnan po ninyo ang sagot ng Panginoon. Verse 4. Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So sa senaryo ito, Word of God versus Word of God. Marunong din gumamit ng salita ng Diyos kasi Word of God din yung sinasabi ni Satan. Pero makikita po natin dito ang pagkakaiba, how they use the Word of God. Okay, tapusin po muna natin. Verse 5, sabi yan, then the devil took him to the holy city and had him stand to the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Tunay ko that it is the Word of God. Pero sabi ulit ng Panginoon, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Imagine, Word of God versus Word of God. Verse 8, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Verse 9, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Yan na ang sabi ni Satan. Verse 10, sabi ng Panginoon, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. And verse 11, then the devil left him, and angels came and attended him. So sa senaryo ito po, makikita po natin dito, sabi ko kanina, Word of God versus Word of God. Pero makikita po natin dito kung paano po gamitin ang salita ng Diyos. In fact, the Lord Jesus Christ, He used the Word of God properly. Tama ang paggamit niya ng salita ng Diyos. Kaya ingat din tayo. Kaya no wonder pala. No wonder. Kasi iisang Bible lamang po yung ating pinag-aaralan. Kaya yung mga ibang sekta, iba yung explanation nila, iba yung pagkakaintindi nila. Kaya mahalaga po mga kapatid that we know how to use the Word of God properly. And with the help of the Holy Spirit, He will guide us. He is our teacher. He will give us wisdom and knowledge in order to understand the truthfulness of the Word of God. Amen.
Kaya tingnan po natin. No, do not be deceived. Kasi pwedeng gamitin po ng kaaway ang salita ng Diyos. But if you know your Bible, you know the Word of God, no, alam mo at mapapagtagumpayanan mo ang temptasyon na gagawin ng diablo sa buhay mo. Okay. Number two, how to overcome temptation is that by submitting to God. Submit. No? Ibigay po natin, isurrender po natin ang buhay natin sa Panginoon. James 4 verse 7. Sabi niya dyan sa James 4 verse 7, submit yourselves then to God. So una sa lahat, no, ang sabi yan, isurrender natin ang buhay natin sa Panginoon. Pag sinabi natin iso-surrender, isasubmit natin ang buhay natin sa Panginoon, sinasabi natin na, Lord, ikaw na po ang bahala sa buhay ko. Kung ano ang naisin mo, yun na Lord ang masusunod sa buhay ko. Yan po ang buhay ng isang Kristiyanong totally submitted to God. Kasi sabi yan, submit yourselves to God, and the next thing that we will do is that resist the devil. Iwasan mo, sabi yan, resist the devil, so do not welcome him. No? Minsan kasi wini-welcome natin siya. Imbis na lalayuan mo ang tukso, wini-welcome mo pa sa buhay mo. Which is sabi yan, resist the devil. Kasi kung if you're going to resist the devil, lalayuan natin ang tukso, ang diablo, wala rin siyang magagawa, kundi he will flee from you. He will flee from you. So, aalis din po ang diablo, mga kapatid. Hindi ka na niya susundan kasi nilalayasan mo na nga eh. Pero kung hindi mo siya lalayasan, ay papartneran ka niya. No? Ay, partner kami nito. Kasi hindi niya ako nilalayasan. So, ibig sabihin, wini-welcome niya ako. Di ba, in natural, ganun? Di ba, pag galit ka sa isang tao, ayaw mo siyang makita? Isang din. Oh. Pero, makikita natin, ganyan ba ang ginagawa ng diablo? Kaya sabi ni Lord, submit yourselves to God. So, submit, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, surrender our life, and then resist the devil, and he will flee from you. Okay. Number three is that by not giving Satan an opportunity in your life, huwag po natin siyang bibigyan ng butas. By not giving Satan an opportunity in your life. Kasi kung bibigyan po natin siya ng pagkakataon, mga kapatid, ay, may gagawin siya sa buhay natin. No? Opportunity, I think it is OR. Yeah. The meaning of opportunity. Ephesians 4 verse 27. Sabi niya sa Ephesians 4 verse 27, and do not give the devil a foothold. Do not give a devil a foothold. Ano po ba yung foothold or butas ni Satan sa buhay ng isang mananampalataya? Ito yung tinatawag na sin, kasalanan. Sin is a foothold of Satan in the life of a believer. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, ng bawat isa sa atin ay nagpapalinis sa Panginoon. Panatilihin po natin to have a clean heart, a pure heart, isang pusong dalisay, isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. So, do not give him a foothold. Kasi yan yung butas niya para hawakan ka sa buhay, kapatid. Pag meron pong kasalanan. Kaya kung may kasalanan sa buhay, what we need to do is repent. No? Repent. And God is able to forgive us. God is able to cleanse us. Amen. So, do not give him a foothold. Tatandaan po natin yan. Kasi kung binibigyan po natin siya ng pagkakataon, kaya pag alam na po natin na magkakasala na tayo, na hindi na yan tama, sandali, Lord. Samahan mo ako, Panginoon. Forgive me, Lord. Nandun na po na nagpapalinis tayo sa Panginoon. Dahil naniniwala po ako kung tayo po ay patuloy nakakapit at lalapit sa Kanya,
Even in the temptations na nangyayari sa buhay natin, God is able to deliver us. Amen. Tutulungan niya tayo, bibigyan niya tayo ng kalakasan. Kaya nga, napakahalaga po sa buhay po ng isang Kristiyano, you should know in this area of your life na ikaw ay mahina. Because in the area of our life na tayo ay mahina, ay doon po tayong gustong itempt ni Satan. Kasi mahina ka, so madali ka lang matutukso. Kaya ingat po tayo. Dapat alam natin na sa buhay natin, saan area ba? Ano bang mga bagay-bagay yung sa buhay mo ay alam mo na mahina ka, kapatid? You need God. No. The strength that comes from the Lord, you need Him. Kaya nasabi niya sa kanyang salita, in my weaknesses, you are my strength. You give me strength. Kaya kailangan po natin yung kalakasan na galing kay Lord. And of course, alam natin kung saang area ng buhay mahina tayo. So, guardyado po tayo doon. Kasi doon po tayo palaging tinitempt ng Diablo. Hindi na doon sa area na malakas ka. Kasi alam niya malakas ka in that area, of course, dahil malakas ka, hindi ka niya kayang talunin. Pero sa area ng buhay po natin na tayo ay mahina, dapat guardyado po tayo. Kasi yan, binabantayan din niya. Alam niya. So, dapat maging wise po tayo. Okay. Number 4. Number 4 is that, by avoiding close association with those who tempt you to do wrong. Ibig sabihin, tingnan natin yung sinasamahan natin. No? Example, na nagtitem, na gagawa ng hindi tama. No? Pag alam natin na chismosa siya, huwag na natin samahan. Kasi sabi kan, by avoiding close association with those who tempt you to do wrong. Kasi may kasabihan po tayo. No? Sabihin mo sa akin kung sino ang iyong kaibigan and I will tell you who you are. No? Kung sino yung kasama mo, you flocks together. 7 feathers flocks together. So, tingnan natin. Dahil totoo, tayo mga Pilipino, ang dami nating mga kawikaan, no? Sa lawikain, ika nga. Kaya, ingat po tayo. And 1 Corinthians 15, verse 33, sabi niya dyan, do not be misled. Bad company corrupts good character. Amen. Kaya, tingnan natin, sino ba yung mga taong sinasamahan natin, pipiliin po natin. Pag alam natin na they will lead us into destruction, sandali. Hindi na ito yung dapat na maging kaibigan ko. So, tingnan po natin. Especially for us believers, no? We rather go with those we have the same spirit. Yung mga may espiritu ng Panginoon. Para sa ganun po, hindi po tayo mapahamak. Ang mga taong alam nila ang salita ng Diyos. Yung ini-a-apply nila ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Para hindi po tayo mapariwara, mga kapatid. Kaya, sabi diyan, by avoiding close association with those who tempt you to do wrong. Tingnan po natin. Pag alam natin na sila yung way na tayo ay magkakasala, sandali. Iwasan na po natin sila. Remember, sabi ko kanina, temptation is not a sin. But if you're going to yield in that temptation, pag pinatulan mo na po ang tukso, kapatid, diyan ka na magkakasala. Okay. Ilan natin? 5. Number 5. Number 5 is that by being watchful and prayerful, so that you will not enter temptation. By being watchful and prayerful, so that you will not enter temptation. Matthew 26, verse 41. Sabi po dyan sa Matthew 26, verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. So mahalaga po, mga kapatid, bantayan po natin at manalangin. Be prayerful. Kasi kung ito po yung gagawin natin, nakabantay po tayo, nakagwardyado po tayo, at palagi po tayo nakakapit sa Panginoon,
No? Sabi God, you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. No? Yung espiritu ng Diyos na nasa atin willing. Pero alam mo, pag yung body mo rin ay mahina, no? Minsan, hinihila. Kaya nga, even for us, we need also to take care of our physical body. Kasi tingnan mo, pag nanghihina ka, pag may sakit ka, no? Minsan, nahihirapan kang magpuri sa Panginoon pag masakit ang ulo mo, di ba? Not like kung talagang very normal yung pakiramdam mo, the more na nai-encourage ka, pero kung masama yung pakiramdam mo, it will affect. Kaya sabi, the spirit is willing, but the body is weak. Kaya nga kapatid, we need to become watchful and we need to become prayerful. As a believer, we need to become man and woman of prayer. Because we believe na ang panalangin, mga kapatid, ay makapangyarihan. Dapat palagi po tayo nakatune in sa Panginoon. Palaging nakikipag-communicate sa Panginoon through prayer. Okay. Pang-anim. Madali lang tayo. No? Sabi ka, by putting on your spiritual armor to enable you to stand the devil's schemes. Marami pong mga taktika na ginagawa po ang diablo sa buhay po ng bawat isa sa atin. Remember, sa mundong ito, no, we know that Satan and those evil spirits, mga espiritu sila, hindi natin sila nakikita. Even inside the church, sila po ay nandyan. Kaya huwag natin sasabihin na, oh, church ito. No? Wala dito ang demonyo. Kapatid, no? Hindi lang natin alam, nandyan pala sa tabi mo. Kaya, kasi, nandyan sila, hindi natin sila nakikita. Pero wala po tayong dapat ikatakot, wala po tayong dapat ipangamba. Because God has given us power and authority. So marami po silang taktika na ginagawa para hilain po ang isang mananampalataya para tayo ay lumayo sa atin pong pananalig sa Panginoon. Pero ang kagandahan lamang po, binigyan na rin po tayo ng gagamitin natin ng Panginoon. So yan, by putting on your spiritual armor. And Ephesians 6 verses 10 to 18. Dapat alam po natin ito. Huwag po natin itong iiwanan or tatanggalin yung isa. Dapat kumpleto na suot-suot natin every day, every time in our life. No. Sabi niya, finally be strong in the Lord and in His mighty power. Magpakatatag ka, kapatid. Put on the full armor of God. Pag isinuot po natin ng buong-buo, the full armor of God, sabi diyan, you can stand against the devil's schemes. Pwede mo mapagtagumpayanan, mapaglabanan ang gawa ng diablo sa buhay mo. So tingnan po natin kung ano mga dapat natin isuot. Sabi dun sa verse 12, for our struggle is not against flesh and blood. So ang kaaway natin sa mundong ito ay hindi tao. Flesh and blood, it refers to man. So, hindi po tao. So, ang mga taong nanakit sa atin kahapon, hindi sila yung tunay na kaaway, kundi ang nangyari, mga kapatid, sila po ay naging biktima lamang. Ginamit sila, and for us, no, nabiktima rin tayo. Kaya, nasaktan, umiyak, no, dahil may ginawang hindi tama ang tao. Pero kung titingnan po natin, hindi po sila ang tunay na kaaway sa buhay, kundi sila po ay nagamit lamang. Nagamit sila. No? Ginamit sila ng masasamang espiritu. Ganito rin tayo noon nung hindi po natin alam ang salita ng Diyos. Sino po ba sa atin dito yung walang sinaktan? Diba? No? May mga sinaktan tayo mga tao sa buhay natin. May mga inaway tayo, meron tayong mga pinagsabihan, may mga taong ginawa natin na hindi tama sa buhay natin. But praise the Lord, because we realize, no? Kaya nga po, kailangan natin ng repentance, nag-repent tayo, nagsisi.
Minsan hindi man natin maabot ang mga taong sinaktan natin, but we pray. At nasabi natin sa Panginoon, Lord, kung sino man yung mga taong nasaktan ko sa aking buhay, Lord, abutin mo sila, Panginoon. No? Sana, Lord, pinatawad nila ako. And even for you, Lord, I also release my forgiveness to them. Diba yun yung ginawa natin? Kaya ngayon, hindi na po tayo nagigilty because we believe it by faith that God already forgiven us and God already forgive those na mga taong gumawa ng hindi tama sa atin. So sabi niya, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Verse 13. Therefore, kaya sinasabihan ko tayo mga kapatid, put on the full armor of God. Ano po ba yung mga isusuot natin? Remember, you and me, we are called soldier of the living God. At ang ating commander-in-chief ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So bilang sundalo ni Kristo, every day, every time in our life, nasa battle po tayo mga kapatid. Nakikipaglaban po since the time na sinabi natin na, Lord, I accept you as my Lord and personal Savior. Ginawa po tayong sundalo ni Kristo. So bilang sundalo ni Kristo, nasa labanan po ang bawat isa sa atin. No? So we are in the battlefield mga kapatid. Every day in our life. Kaya bilang sundalo and literal, ang mga sundalo, bago pumunta ng labanan, kinakailangan complete uniform, isang paano na lang kaya ang sundalo na pupunta sa labanan, nakapaa-paa, nakalimutan niyang isuot ang kanyang sapatos. O, yun pala yung dadaanan mga tinik. Wala na. Hindi na siya makakatakbo, makakalakad ng mabilis. Kung hindi siya nag-complete uniform, wala, matatalo siya. Pero kung complete uniform, ay medyo nagkakaroon siya ng courage kasi kompleto. Kompleto. Ganun din po spiritually. Being called soldier of the living God, we need to put on the full armor of God. So what are the full armor of God na kinakailangan pong isuot ng bawat isa sa atin? Tingnan po natin, sabi niya dyan, no? Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, dumarating po ang panahon na tinatawag natin evil. Evil comes, the day of evil. Ito yung time na biglang dumarating si problema. Di ba si problema? No? Hindi natin yan kaibigan. Di ba kontrabida yan sa buhay natin? So, mga evil yan na dumarating sa buhay natin. No? When the day of evil comes, no? Sabi yan, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, verse 14, tingnan natin. No? Dapat memorize po natin ito. No? Stand firm then with the belt of truth. Belt of truth. Ano po yung sinturon natin? Ito yung katotohanan. Ang literal na soldier, naglalagay sila ng belt. Bakit may belt? Doon nila nilalagay yung kanilang mga armas, mga bala, di ba? Yan, sa belt nila. And one more thing, kung maluwang yung kanilang pantalon, at least naka-belt sila. Kaya, maganda po, mayroong gamit yung belt. At ang belt po natin, ito yung tinatawag na katotohanan. So bilang mananampalataya, ayan yung logo natin, John 8:32. You will know the truth and the truth will set you free. Kaya katotohanan. Nandun po na tayo ngayon ay nabubuhay sa mundong ito na may katotohanan. So hindi na po maganda sa atin yung magtetel alay. Wala pong tinatawag na white lie. Kundi, lie is a lie. Kaya pag nagsinungaling ka, no, ang tatay po ng tao nagsisinungaling ay si Satan. Satan is the father of liars. Kaya tingnan po natin, belt of truth.
Mamuhay po tayo na may katotohanan sa mundong ito. Paano po natin malalaman ang katotohanan? Kaya nga po, merong salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos, yun yung ating gagawin at yun yung ating paniniwalaan. Kaya di ba ngayon, maraming mga superstitious belief na alam natin noon. Kasi yun yung napapakinggan natin sa ating mga lola, mga lolo. Pero yun pala, pagdating sa kanyang salita, wala naman pala. So, ibig sabihin, pag wala sa salita ng Diyos, ibig sabihin, man-made rule lamang po yun na kinakailangan huwag na natin gawin dahil nalalaman na natin ngayon ang katotohanan. So, belt of truth, mamuhay po tayo ng may katotohanan sa mundong ito. And then, aside from that, number 2 na isusuot natin is the breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. Saan inilalagay? Sa harapan. Para kung just in case na ikaw ay barilin or panahin, yan, mayroong breastplate na hindi ka matatamaan. Ano pong ibig sabihin ng breastplate of righteousness? Kapatid, kinakailangan din po ayusin ang puso. Kumusta na po ang puso ng bawat isa sa atin? Kaya sabi natin, yung puso, panatilihin natin isang dalisay, malinis na puso, huwag nating lalagyan ng basura. Remember, dapat po malinis ang puso, walang basura. Ano yung mga example ng basura? Unforgiveness, envy, jealousy, mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon na inilalagay sa puso. That garbage po ang mga yan. Mga basura. Pag basura, ano ang ginagawa sa basura? Itinatapon. Pag hindi mo itatapon ang basura, ano ang mangyayari? Mabubulok, mga amoy. Kapatid, gusto mo bang mabulok, mangamoy ang puso mo? It's up to you. Yan. So, nasa atin. Kaya, sabi diyan, the breastplate of righteousness. Ayusin po natin. Another na isusuot natin. And with your feet, fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Number 3, the gospel of peace, kapayapaan. Yung kapayapaan po, nagpapatunay na may Kristo na naghahari sa buhay natin. Na kahit na may mga testing, trials sa buhay, still pa rin napayapa ka. At namumuhay ka na at peace with everybody. Kaya, even in that situation, dapat ang isang mananampalataya ay peaceful na mamuhay. Pag peaceful na sinasabi natin, dapat wala kang kaaway sa mundo ito. At peace ka. Peace be with you always. So, kapayapaan. Mamuhay po tayo na peaceful. Merong peace of mind. Another na isusuot natin. In addition to all this, take up the shield of faith. Shield of faith. Ang pananggalan po natin ay tinatawag na faith, pananalig or pananampalataya. Shield of faith. Ang literal na mga sundalo, pag sila ay pumupunta sa labanan, siguro kahit pa paano nakakapanood tayo ng mga naglalaban ng mga Roman soldiers, di ba? Yung panaba. Papanahin niya yung kaaway. Pagpana niya sa kaaway, pag yan ay napunta sa katawan ng kaaway, ang nangyayari, nagliliyab, nag-aapoy. Kaya meron po silang shield, pananggalan, dahil kung ipapana at yan ay nasalo ng shield, ang nangyayari po, namamatay ang apoy. Kaya meron silang shield, pananggalan, ang mga sundalo. At sabi dyan sa ating binabasa, ang pananggalan po natin, ito yung ating faith, pananampalataya. Kaya yung pananampalataya po natin, it should be ascending faith. Pag sinabing ascending faith, isang pananampalataya na tumataas, lumalabo. Mahirap po kung yung faith natin ay sigsag. Dahil off mo ngayon, nakinig ka sa salita ng Diyos, ang taas ng pananampalataya mo.
Bukas, hindi ka pupunta ng church, walang word of God, walang prayer, unti-unti. Yan, pababa na naman. Pag dumating na naman yung time, ay, magbasa na ako ng salita ng Diyos, mag-pray ako, ay, yan, nag-i-increase na naman. Remember, faith comes from hearing and hearing the word of God. Kaya sinasabi po natin na panatilihin po natin systematic, dapat tayong magbasa ng salita ng Panginoon because it will help us. At hindi lamang po tayo nagbabasa, nakikinig sa kanyang salita, most especially, we will become doer of the word of God. Kasi doon po nakikita na tunay na tayo ay lumalago sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, shield of faith, yung ating faith, dapat lumalago yan. Next, na isusuot natin, in verse 17, sabi, take the helmet of salvation. Saan po inilalagay ang helmet? Sa ulo. Sa ulo. Yan. Kaya, yung mind po natin ay dapat kontrolado yan. Our mind already become the mind of Christ. Nung tinanggap po natin si Kristo sa buhay natin, lahat po ng part ng katawan natin ay pag-aari na ng Panginoon. So, kung mind ni Kristo yan, dapat alam mo kung paano mag-isip ang Panginoong Jesus. Kung mind ni Kristo, syempre ang iisipin niya yung mga magaganda, mabubuting bagay na nakakalugod sa Diyos. Isang it. And that is the mind of Christ. Ang hindi mind ni Christ ay yung mga kaisipan na kontra doon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, remember, we have already the mind of Christ. So do not doubt. Do not doubt. Amen. And then sabi niya, and the sword of the Spirit. Ano po yung sword of the Spirit? It is the word of God. Kaya sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon, there are times na tayo po ay nasasaktan. Diba? Nasasaktan tayo sa salita ng Panginoon dahil nangungusap po ang salita ng Diyos. Pag nasasaktan po tayo sa salita ng Diyos, dapat magpasalamat tayo. Dahil ibig sabihin, pag nasasaktan ka kapatid sa salita ng Diyos, nagpapatunay na buhay ka pa. No? Kung buhay ka pa, ibig sabihin, may pag-asang mabago. Dahil pag hindi ka na nasasaktan, baka ang kahalintulad mo ay patay na. Ang patay, tadyakan mo ng tadyakan, hindi umaaray. Dahil patay na. So, tingnan po natin. Kaya kung nasasaktan tayo, praise the Lord. Dahil ibig sabihin, may chance pa, may pagkakataon ka na pwedeng itama ang mga dapat itama sa buhay natin. Amen. Kaya salamat kung mayroong nagre-rebuke sa atin, napapakinggan natin na, uy, naku, mali pala yung aking ginawa, naku, correct tayo, it's good. Kasi kung tutusin mga kapatid, marami pong dapat mabago sa buhay ng bawat isa. Remember, God is changing us from glory to glory. That's why we need the Word of God. At ang tao po ay makakalimutin. Kasi kung hindi po makakalimutin, hindi ulanin ang tao, sana ang salita ng Diyos na ating binabasa ay nababago na. Pero hindi eh. Di ba? Mula pa, kahit ilang dekada ka na. Isang Bible lang. Nauulit ng nauulit. Bakit nauulit ng nauulit ang salita ng Diyos na ating napapakinggan? To remind us. Kasi kung hindi po natin napapakinggan, muling napapakinggan ang salita ng Diyos, madali po tayong makalimot. Madaling makalimot. Kasi ganyan ang tao. No? Makakalimutin. Kaya salamat dahil the Word of God always remind us. No? Nire-remind niya tayo. Pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Panginoon. Kaya hindi po nakakasawa ang salita ng Diyos. Kahit na the same yung napapakinggan natin every day, no? Parang ang dating sa atin, parang bago. Kaya kahit na ilang beses na po natin napakinggan ang John chapter 3 verse 16, pag napakinggan ulit natin, parang iba ba? No? Iba yung dating, parang it's a fresh na naman. Because the Word of God is powerful. Dahil makapangyarihan po ang salita ng Diyos. So sabi yan, and the sword of the Spirit, which is the Word of God.
Kaya kakambal po ng buhay natin ang salita ng Diyos. Without the Word of God, wala po tayong mapa sa ating buhay. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. And the last one na isusuot natin, sabi yan, and pray in the Spirit, on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. In other words, prayer. So, wag po natin kalilimutan, mga kapatid, dapat sa pang-araw-araw po nating buhay sa mundong ito, suot-suot natin. Ano yung suot-suot natin? Dapat memorize natin ang mga ito. What are the full armor of God? Sabi natin kanina, the belt of truth. Mamuhay tayo ng may katotohanan. The breastplate of righteousness, kumustahin natin ang ating puso, panatilihin natin malinis ang ating puso. The gospel of peace, magkaroon tayo ng kapayapaan. Peace po sa lahat ng bagay, mga kapatid. The shield of faith, yung ating pananampalataya. Dapat nag-grow yung ating pananampalataya. Another is the helmet of salvation. No, this mind already become the mind of Christ. Do not doubt, mga kapatid. And of course, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen. And prayer. Be a man and woman of prayer. Kaya dapat po suot-suot po natin yan. Dahil kung suot-suot po natin, kapatid, dumating man po ang temptasyon sa buhay natin, we can overcome because we obey the Word of God. Okay? And number 7, the last one is by looking to Jesus. By looking to Jesus, mga kapatid. Hebrews chapter 2, verse 18. Because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted. So alam po natin that even our Lord Jesus Christ, He experienced, alam niya kung ano po ang pakiramdam, alam niya kung ano ang buhay ng natitempt, ng natutokso. Remember, yung sabi natin kanina na siya ay gutom na gutom. Tinukso siya ni Diablo, kaya he knows it. Pero napagtagumpayan ng Panginoon. So, ganun din po ang bawat isa sa atin. Dahil ang ating Panginoong Jesus, He give us example kung paano po ma-overcome ang temptation sa mundong ito. Hebrews 4 verse 15. Sabi niya dyan, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. So, ito po ang nais ng Panginoon. Na-tempt siya, pero hindi po siya nagkasala. Kaya nga po tinuturuan tayo ng Panginoon na kung dumarating man po ang tukso sa buhay natin, we can overcome. Kaya kailangan po natin isama si Kristo sa buhay. Siya yung pundasyon ng buhay natin. Dahil kung siya ang pundasyon ng buhay natin, kasama natin siya, anumang klaseng mga tentasyon, testing ang dumating sa buhay, we can overcome. Dahil kasama po natin si Kristo. Kaya mga kapatid, sa mundong ito, marami pa pong darating. Hindi lamang po yung mga nangyari sa ating kahapon, ang mga temptasyon sa buhay natin, even yung mga ngayon na temptation, but even tomorrow. At may mga parating pa. Dahil habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, meron at merong darating, gustuhin man natin o hindi, darating sila, mga kapatid. Pero huwag po tayong mag-alala, huwag tayong matakot, dahil kasama po natin si Kristo. Yun yung maganda, kasi meron tayong kasama. Merong aagapay, merong tutulong sa atin, merong magbibigay ng kalakasan para mapagtagumpayanan po natin anumang klaseng temptasyon ang dumating sa buhay. So how to overcome temptations? Sabi natin kanina, by using the Word of God. So, proper use of the Word of God. Kaya, dapat alam natin ang salita ng Panginoon. Huwag lamang po tayong kukuha ng isang verse, and then doon na, no? Kinakailangan
na tingnan natin ano ba ang sinasabi before the Word of God and after the Word of God. So that totally na makita po natin, makuha natin yung true meaning. At minsan, may mga supporting verses pa na nagpapatunay kung ano ang ibig sabihin ng word na yan. Kaya mga kapatid, tingnan po natin, no? Yun pong meaning, the truthfulness of the Word of God. Yan dapat ang alamin natin. Kaya, we should know our Bible. Kaya maganda po na may sariling Biblia at nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos. Okay. Number 2 is that by submitting to God. Pag sinabi natin submitting to God, total surrender po tayo, ibigay po natin ng buong buo ang buhay natin. Sinasabi natin na, Lord, it's your will, not my own will anymore. Dahil ang pangako niya, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Another is that, by not giving Satan an opportunity in your life. Ano po yung opportunity? Ano yung foothold ni Satan sa buhay ng isang mananampalataya? Ito yung tinatawag ng kasalanan. So, sin is the foothold of Satan in the life of a believer. Kaya tingnan po natin ang buhay natin mga kapatid. Pag alam natin na may kasalanan, sandali, we need to repent. Pag sinabing repent, 180 degrees. Turning back. No? Tatalikuran natin ang kasalanan. Yan. Repentance. So, panatilihin po natin na tayo po ay magkaroon ng repentant heart. Hindi po one-shot deal ang repentance. No? Every time, we need to apply repentant heart. And another is that by avoiding close association with those who tempt you to do wrong. Kaya pag alam mo na yung sinasamahan mo ay magdadala sa iyo sa kapahamakan, magbibigay sa iyo ng kasalanan, sandali, iwasan natin sila. Another is that by being watchful and prayerful, so that you will not enter temptation. Kaya maging gwardyado po tayo mga kapatid at maging prayerful. Because we believe that prayer is powerful. Okay. Another is by putting on your spiritual armor to enable you to stand the devil's schemes. Sinabi natin kanina, what are the full armor of God na kinakailangang isuot ng bawat isa sa atin? The belt of truth, breastplate of righteousness, gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, and prayer. Dapat memorize natin yan, ha? Nakakalimutan natin, tingnan nyo ngayon, memorize mo. Pag hindi mo yan mineditate at hindi ka nag-review, bukas, kakalimutan mo na naman. Baka ang maalala mo lang dyan ay puso. Tingnan natin. So, dapat alam natin mga kapatid. And the last one, by looking to Jesus. Because Jesus is the rock of our life. He is our foundation, and He is the author and finisher of our faith. Kaya mga kapatid, sa mundong ating ginagalawan, we can overcome temptation dahil meron po tayong kakampi, meron tayong partner sa buhay natin. Hindi ka nag-iisa sa mundong ito na haharapin ang diablo. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita na minsan pa ipinaalala mo sa amin, Panginoon, na sa mundong aming ginagalawan, Lord, napakarami pong tukso ang nangyayari at dumarating sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat dahil, Lord, may mga dapat po kaming gawin, O God, at itinuro mo po sa amin, Lord, na may mga bagay-bagay na pwede po namin ma-overcome, mapagtagumpayan ng Lord pag ito po ay darating sa buhay namin. Kaya salamat sa kapangyarihan ng iyong banal na salita dahil tunay po na kung ang salita mo, O Diyos,
ang siya pong gagawin, ipapasamuhay ng bawat isa. Lord, hindi po kami magkakasala sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa aming kahinaan, Panginoon. Palakasin mo po kami, O God. At patuloy, O God, na ang kagustuhan mo, O Diyos, ang siya pong mangyari sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik po sa ating Diyos.